Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaselda na ni Alice Guo ang 43 iba pang inmate sa Pasig City Jail Female Dormitory. In-isolate pa siya nung una matapos makitaan ng infeksyon sa baga pero nagnegatibo sa TB. Hindi rin umabot sa paglilipat ang utos ng korte na nagpapatigil sana sa pag-transfer sa kanya mula PNP Custodial Center. At nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, nakakulong na ngayon dito sa Pasig City Female Dormitory si dating Mayor Alice Guo. Kasama niya sa masikip na kulungan ang 43 iba pang inmate. Dito dati yung selda sa PNP Custodial Center kung saan mag-isa lang siya. Bilang bahagi ng standard operating procedure, muling isinalang sa medical examination si Alice Guo bago ilipat sa Pasig City Jail Female Dormitory mula sa PNP Custodial Center. Ang paglilipat ay alinsunod sa commitment order ng Pasig RTC Branch 167 kaugnay ng kaso ng dating mayor ng Bamban na qualified human trafficking na non-bailable. Pero nang magsagawa ng x-ray examination, may nakitang kakaiba ang mga doktor ng PNP. May nakita po doon sa kanyang x-ray na suspected na infection po dito po sa left lungs po niya. Small spot. Itinuloy pa rin ang paglipat kay Guo. Pagdating sa Pasig City Jail Female Dormitory, kinunan si Guo ng mugshot, suot ang prison uniform ng mga nakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Dahil sa nakitang impeksyon sa baga, inilagay muna si Guo sa isolation cell. Ang advice po ng aming health service ay i-isolate siya. May kasama po siyang 3 doon na may tuberculosis case, pero ito po ay almost 1 month na nagagamutan and inassure naman ng ating doctor na hindi na ito nakakahawa, yung 3 na naka-isolate. Isinalang si Guo sa panibagong laboratory test paglipat sa Pasig City Jail Female Dormitory para makumpirma kung meron nga siyang tuberculosis. Negatibo ang resulta, kaya mula isolation cell, inilipat siya sa regular na selda na may sukat na 45 square meters na ang kapasidad lang ay para sa 9 na inmate o persons deprived of liberty. Pero 44 sila sa loob. Ngayon naman po negative naman siya and safe naman ihalo sa general population. Ito po ay may laman na 43 PDL, pang 44 po siya sa loob ng selda. Malayo ito sa sitwasyon ni Guo nung siya ay nasa PNP Custodial Center pa, kung saan mag-isa lang siya sa kulungan na may sariling banyo. Nagkaroon lang ng konting kalituhan, makaraang maglabas ng utos ang korte na huwag ituloy ang paglilipat bilang tugon sa urgent motion ng mga abogado ni Guo dahil sa banta o mano sa kanyang buhay. Pero nang lumabas ang utos, nailipat na si Guo, kaya sabi ng korte, moot o wala nang saysay ang naunang court order. She will remain in our custody until further notice o my court order. Mel, Emil at Vicky, bukas ay inaasahan muling lalabas ng kulungan, partikular itong Pasig City Jail Female Dormitory, si dating Mayor Alice Guo para muling humarap sa investigasyon ng Senado tungkol sa Pogo. Balik sa Vicky. June, dahil nga masikip sa kulungan, may sarili bang higaan si Alice Guo o may mga oras na kailangan niyang matulog sa sahig? Vicky, sabi ng GMP ay hindi naman daw inaasahang aabot sa punto na mahihiga sa sahig itong si dating Mayor Alice Guo. Pero ganito ang maging nangyayari, Vicky. Sa isang higaan ay meron siyang magiging kasalo na 5 hanggang 6 na inmate at yung kanilang hihigaan ay hindi yan mattress, Vicky, kundi plywood na binalot lang sa linoleum. Kung tutuusin talagang malayo itong sitwasyon ni Alice Guo dito sa Pasig City Jail Female Dormitory ko ikukumpara doon sa kanya naging sitwasyon sa PNP Custodial Center kung saan nga nag-iisa lang siya sa loob ng kulungan na may sariling kama, may sariling CR at may sariling ventilador. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sumuko naman sa NBI ang 7 sa umunoy incorporator ng ilan sa bogus umunong kumpanya ni Alice Guo. Itinanggi nilang kasosyo nila si Guo. Ang iba nga, tindera lang umano sa palengke sa Tarlac.
Narito ang aking pagtutok. Takot at pangamba sa kanilang buhay ang nagtulak daw sa 7 personalidad na ito para sumuko sa NBI. Sila ang itinuturong mga incorporator ng 2 sa mga umunoy bogus na kumpanya ni Alice Go na may kinalaman sa Pogo. Sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Go. Remember, the case is non-bailable. Unang sumuko sa NBI Central Luzon Regional Office ang 5 noong 1 linggo, habang ang 2 sa NBI Head Office kahapon lumutang. 5 ang sumurrender sa kanya at 2 naman ay dumating kahapon sumurrender. Thursday, even before the warrants were actually received by the NBI, there were already surrender feelers sent to us. So through arrangements made with also one of our divisions in Manila, dumating po kahapon yung 2. Ang 7 sumuko ay kasama ni Go sa mga kinasuhan ng NBI ng qualified trafficking sa Pasig Regional Trial Court at inisyuhan ng warrant of arrest kalaunan. May mga at-large pa ayon sa NBI. Yung mga karamihan Chinese ang at-large pa, pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. Pero itinanggi ng mga sumuko na sangkot sila sa kaso at lalong hindi raw nila kilala o kasosyo sa isang kumpanya ang sinibak na si Mayor Go. Ang 4 sa kanila, nagpakilalang tindera lang daw sa palengke sa bayan ng Concepcion. Hindi po namin alam. Wala po kaming alam. Yung Concepcion, katabi lang ng Banban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng lending. Malamang doon sir lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo hindi sila kilala ni Mayor Go. Ang babae namang ito na itinuro ng NBI na presidente ng isa sa mga kumpanya. Sinabing kilala niya si Go dahil nakasama niya ito sa isang proyekto ng probinsya pero hindi raw siya sangkot sa trafficking. Nag-invest lang daw siya sa kumpanya na anyay nag-ooperate ng online gaming. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. Hindi po si Mayor Alice Go, dismissed Banban Mayor Alice Go ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggitin. Ang kanyang kapatid ay malapit daw kay Go at isa sa kanyang mga kapwa-akusado. Siya ang itinuturo ng 2 pang lalaking sumuko rin na nagpasok daw sa kanila sa kumpanya. Takot na po kami sa security po namin. Hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Doon po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. Sila po ay nakakabasa, nakakasulat. Kung sakali naman daw na magbago ang takbo at magboluntaryo ang mga sumuko para maging testigo. Para ma-discharge as state witness, kailangan you must appear at the least guilty. Ayun, yung sinasabi nila na nagamit lamang sila, maaaring ground yan. Inilipat na sila sa NBI Detention Facility sa NBP Compound sa Muntinlupa. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi na lang sa dagat peligrosong bumubuntot ang China sa puwersa ng Pilipinas. Ang isa nilang helicopter, dinikitan ng eroplano ng BFAR na nagpapatrolya sa Panatag Shoal. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, dati naman ay malaya nakalilipad itong BFAR plane doon nga sa ibabaw ng Baho de Masinloc o yung tinatawag na Panatag Shoal. Pero kanina nga, Mel, ay ilang beses na binuntutan at dinikitan pa ng isang Chinese military helicopter. Maliban sa napuputol na radio challenge ng Chinese Navy, tila payapa ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal nang datna ng aming sinakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nag-iisa ang China Coast Guard 3305 na naispatan sa bukana ng Bahura. Bagamat may mas maraming Chinese militia vessel sa hilaga nito. Pero ilang minuto pa lang ng maritime patrol, lumapit na ang isang helicopter sa Panatag Shoal hanggang dumikit sa sinasakyan naming eroplano.
mula pa kanina ay bumubuntot na sa atin itong kulay gray na chopper ng China. Ito pong area na kinaroroonan natin, ito yung bunganga ng Baho de Masinloc kung saan doon sa loob nito ay merong Chinese militia vessel na nagbabantay at sa labas naman ay may China Coast Guard din na nagbabantay. Kaya naman wala pong makalapit dito na mga mangingisdang Pilipino o kahit anong mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino. Sa lapit ng bumubuntot na Chinese helicopter, lubha na raw itong delikado kaya niradyoan ito ng aming piloto ng 2 beses. Chinese military helicopter, you are violating the flight air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. We are a Philippine government aircraft performing our mandate to fly and conduct maritime survey over Baho de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Pero sa halip, lalo pang lumapit ng chopper na sa tansya ng aming kasama ay 6 na metro ang layo. Gaya ng mga barko ng China, sa bukana ng shoal naglagi ang chopper. Tila pagpapakita ng navigation at airspace sa shoal, kontrolado nila. Sa loob ng shoal, makikita ang tila magkakambal na militia vessel na nagbabantay sa bukana nito. Kaya hindi nakapagtatakang walang mangingisdang Pilipino na nakakapasok o nakakalapit doon kung saan maraming isda. Nang umalis kami sa shoal, tinatayang 25 nautical miles sa silangan ito, nadaanan namin ang Chinese Navy Warship 174 na may helipad at kung saan pinaniniwalaang galing ang chopper na bumuntot sa amin. Niradyohan pa kami ng Chinese warship. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Kinahapunan, ang China Coast Guard Vessel 3305 mula sa silangan ay nasa norte na. 6 na Chinese militia vessel naman ang nakapwesto sa hilagang silangan ng shoal. Ang magkadikit na militia vessel sa loob ng shoal, tila walang galawan. Makalipas ang ilang minuto, nagpakitang muli ang Chinese military chopper at tinahak ang direksyon namin pero hindi na dumikit. Wala ring palitan ng radio challenge. Mel, dati nang malaking problema yung freedom of navigation doon sa West Philippine Sea dahil nga sa pagiging agresibo ng mga barko ng China at ngayon naman itong panibagong hamon muli itong overflight o yung paglipad sa ibabaw ng West Philippine Sea, particular doon sa Baho de Masinloc. Pero sabi ng mga kasama nating piloto, sa kabila ng hamon na yan, ipagpapatuloy nila yung maritime patrol para pangalagaan ang ating exclusive economic zone. Balik sa iyo, Mel. Iyan, kasama ka pala. Hindi ba nagka-epekto sa paglipad o doon sa tinatawag na stability ng eroplano na sinasakyan ninyo? Yung paglapit ng chopper ng China kanina, ano naging pakiramdam mo, ikaw, personally? Iyan. Well, Mel, may pangamba talaga doon sa sinapit namin sapagkat Mel, eto lang yung bintana tapos tumitingin lang ako doon, nakikita ko talaga na napakalapit nitong chopper nila at actually Mel, kapag ini-research mo yung chopper na yung Z-90 nila ay talagang attack helicopter ito so hindi siya basta-basta chopper. At Mel, ang sinasabi sa atin ng mga piloto dahil nga sa napakalapit lang nung distansya na yun, kung meron man lang hangin na malakas na makasalubong kami o yung chopper niyang yon ay maaring magkatamaan yung aming sinasakyan na pareho. So talagang delikado yon, kaya nga ilang beses silang niradyohan. Pero yun nga Mel, talagang hindi sila sumasagot. Pero Mel, ang talagang commitment naman ng mga piloto, talagang ipagpapatuloy nila yung pagbabantay at pagpapatrolya sa kabila nung nangyari kanina, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Pahirapan ang pagsakay ng maraming commuter sa ilang lugar sa unang araw ng transport strike ng Manibela at Piston. At mula sa Maynila, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, may ilan na mga kababayan natin ang naabala ng saglit dahil dun sa ikinasa na 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Kontra pa rin yan dun sa Public Transportation Modernization Program. Pero ayon sa Department of Transportation, kahit ilang rally pa yan ay hindi na ipipreno ang programa. Sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, walang jeep kundi lang jeep. Lampas 2 oras naghintay ng jeepney si JR Pamoraita sa Maynila bago nakasakay. Ang mamang ito at dala niyang bata nag-tricycle na lamang.
Unang araw ngayon ng 2 araw na transport strike ng Piston at Manibela kontra sa Public Transport Modernization Program o PUTMP. Pero tingin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, walang na-stranded dahil sa transport strike. These are the regular traffic on a Monday. Marami po yung pasahero, kukunti ko talaga yung mga jeepneys pa sa daan dahil nata-traffic. Successful yung ikinasa naming transport strike. Kung hindi lang mandaraya din ng gobyerno na magsususpindi ng klase, ng ilang pasok sa gobyerno at partida may libreng sakay pa. Nang harang ng mga namasadang jeepney ang Piston na nanggigit na ibalik ang 5 taong prangkisa na Kongreso lamang umano ang pwedeng bumawi. Mawawalan talaga kayo ng prangkisa. Mahihirapan na kayo sa rehistro. Para din po yun sa kabuhayan po nila, para po maanoan po namin yung 5 taong prangkisa. Pero wala nang preno ang programa ayon sa Department of Transportation o DOTR. The call of Piston and Manibela to scrap the program is non-negotiable. These two groups cannot be allowed to derail the program. Dagdag nito, sapat na sa mga commuter ang 83% ng mga pampublikong sasakyan na nag-consolidate, pero inaayos pa rin ang distribusyon ng ruta katuwang ang mga lokal na pamahalaan. For the next 2 years or so, aayusin po yung mga ruta before na marami at nalaman na natin na sobra, aayusin po yung mga ruta naman po na konti at dumami na po pangangailangan, dadagdagan po. Ayon sa Department of Transportation, nasa 2 hanggang 3 taon pa bago i-require ng ahensya yung pagpapalit ng mga tradisyonal na unit ng jeep para gawin itong mga modernong unit. Dagdag pa ng LTO, yung mga hindi sasali sa programa, pwedeng irehistro yung kanilang mga tradisyonal na jeep bilang mga pampribadong sasakyan. Ngayong hapon ay naghain naman ng motion to resolve ang Piston sa Supreme Court para aksyonan ang kanilang hinihiling na mag-issue ng TRO laban sa modernization program. Alas 3 naman ng hapon, nagkasabay-sabay ang labas ng mga taga-gobyerno at ilang mga estudyante sa ilang mga paaralan. Naglabas ang Malacanang ng memorandum na pinapauwi na mga nasa gobyerno ng alas 3 bilang paggunita ng Family Week. Kaya dito sa Manila City Hall, pahirapan ang pagsakay dahil matumal ang dating ng mga jeep. Sobrang pong hirap sumakay kasi ang konti-konti lang po yung jeep. Hindi po kasi ganito usually, mga 5 to 6 pa po yung yung rush hour. Wala po kami masyadong manong kasi puno po yung jeep. Vicky, sa mga oras na ito ay hupana naman yung pagdagsa ng mga tao dito sa Padre Burgos sa Maynila at tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pampublikong sasakyan katulad ng mga jeep. Ayon naman sa MMDA, bago mag-alas 5 kanina ay hindi na nila kinailangan na mag-deploy ng mga libreng sakay. Vicky? Joseph, tama ba? Di ba sinasabi ng gobyerno na sapat naman ang mga pampublikong sasakyan? E paano pag wala ng libreng sakay o may pasok na yung lahat ng commuter? Ang sinasabi, Vicky, ng pamahalaan, yung 83% na consolidated na mga public utility vehicles, sapat na yan. So kahit hindi na sumali yung mga grupo na ayaw talaga sa programa, yung 83% na yan ay magiging sapat na magserbisyo doon sa publiko. So confident sila na yung number na yan ay masaserbisyo na at hindi magkakaroon ng kakulangan sa public transportation, Vicky. Eh Joseph, bukas may anunsyo na ba na mga walang pasok? Wala pa tayong monitor na kung magkakaroon. Meron sa UP na pwede magkaroon sila ng parang work from home na setup because of the transport strike, no? Pero yung iba natin mga LGU, wala pa tayong monitor. Pero asahan na natin na yung movement o yung magiging mangyayari bukas ay parang ganito din. 6 to 9, magkakaroon ng kilos protesta tong grupo. Tapos pagkatapos nun, parang magiging back to normal na rin tayo. At kung halimbawa naman na may ma-traffic o ma-stranded, ay nandyan pa rin naman yung Interagency Task Force ng DOTR para magbigay ng libreng sakay kung sakasakali na magkaroon ng mga stranded ng mga pasahero, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sa mismong National Seafarers Day, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Dagdag proteksyon ito sa mga Pilipinong marino at nagtatakda ng patas na sahod at iba pa. Nakatutok si Ivan Mayrina. 12 taon ng seaman si Alvin Hiponya. Masaya naman daw at maayos ang kita. Pero may napansin sa bawat sampa sa barko. Mga ibang lahi na ngayon. Dami ng ibang lahi. Kasi yung mga
ship's owner lumipat na sa ibang bansa. Sinisi niya ang ambulance chasing o panghihikayat ng ilang abogado sa Pinoy Seaman na mag-claim ng labis-labis sa disability benefits sa mga ship owner. Kaya iba na lang ang kinukuha umano. Para hindi na umabot sa ganyan, kabilang ang patas sa benepisyo, sahod at ibang claims sa itinatakda na ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Nilagdaan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kanina. In case na siguro magka-problema sa company or whatever na mga kaso-kaso, matulungan kami nito ng proteksyon. Tsaka yung mga ships owner, babalik na rin dito sa Philippines para mag-invest ulit. Nakasaad din sa batas sa mga programa para sa training and development programs na sisigurong akma pa ang kanilang kakayahan at naayon pa rin sa international standards. Maraming makikinabang, lalo't isa sa bawat 3 seafarer sa mundo ay Pilipino. Base sa datos ng DMW nitong 2023, may mahigit 600,000 na Pinoy seafarers. Ang sakripisyo nila kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos nang lagdaan ng batas kanina, lalo ang panganib, partikular sa mga dumadaan sa Red Sea na kinukubkob ng mga Houthi kamakailan. Long way away from their homes and their families, the weight of isolation, of unpredictable conditions, countless threats to their safety and their security. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Humingi ng proteksyon para kay Attorney Harry Roque ang kanyang anak sa Korte Suprema. Kaugnay yan ng mga hakbang laban sa dating presidential spokesperson ng Quadcom ng Kamara. At nakatutok si Dano Tingkungko. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang anak ni Attorney Harry Roque na si Bianca Jacinta para sa writ of amparo o agarang proteksyon para sa ama. Kaugnay ito ng pagpapaaresto ng House Quadcom kay Attorney Roque matapos siyang is-cite for contempt dahil sa hindi pagsumite ng kanyang tax records at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Giit ng anak ni Roque, nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng Quadcom sa pagpapaaresto sa ama. Inabuso rin umano ng Quadcom ang legislative powers nito, gayon din ang investigating powers na dapat ay nasa executive branch at adjudicative powers na kapangyarihan anya ng hudikatura. Bahagi ng hinihingi nitong writ of amparo ang pagbabawal sa Quadcom na ipatupad ang warrant of arrest laban sa dating presidential spokesperson. Pagbabawal na padaluhin siya sa anumang pagdinig at pagbabawal na magsumiti siya ng mga dagdag dokumento na ibigay umano ng ama lahat ng kailangan ng Kamara. Huwebes na maglabas ng show cause order ang Quadcom laban sa asawa ni Roque na si Myla na pinadadalo rin sa pagdinig ng Quadcom. Dahil yan sa papel umano ni Myla sa pagpirma sa isang lease agreement sa ilang mga Chinese national kaugnay sa illegal na pogo sa Bamban, Tarlac. Sa isang pahayag, inakusahan ni Myla Roque si Quadcom Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na abusado nang akusahan siyang incorporator ng Lucky South 99 kahit wala umanong dokumentong nag-uugnay sa kanya rito. Hindi raw tinanggap ng Quadcom ang kanyang dahilang paglipad sa Singapore para magpagamot kahit nagsumiti na siya ng mga medical certificate at hospital record. Itinanggihan ni Barbers, sabay sabing siya ang nagpapaalala sa mga miyembro ng Quadcom na kalmahan ang mga komento sa pagdinig. Si Harry Roque umano ang iniuugnay lang niya sa Lucky South 99 at hindi si Myla. Lumutang lang anya ang pangalan ni Myla dahil kapirmahan niya sa isang lease agreement ang isang Chinese IT expert na wanted ngayon matapos ma-raid ang pogo sa Porac. Hindi rin umano malinaw sa mga isinumiting medical records ni Myla kung anong sakit ang kanyang iniinda. Kung wala raw silang tinatagong mag-asawa, dapat daw dumalo sila sa pagdinig at maging bukas sa mga tanong ng mga kongresista. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. No-show si Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng proposed 2025 budget ng kanyang opisina sa plenaryo po ng Kamara. Nagpadala naman siya ng kinatawan pero ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, wala itong ipinakitang written authorization at written explanation. Gayman, may sulat ito kay Lanao del Sur Representative Zia Adjong noong September 11 na nagsasabing ipinauubaya na ng bise sa Kamara ang deliberasyon sa hinihinging budget. Kung hindi na aambiyandahan sa plenaryo'y pagtitibayin na ang rekomendasyon ng Committee on Appropriations na tapyasan ng mahigit kalahati ang hinihinging budget ng Office of the Vice President o OVP. Nasa 733 million pesos na lamang ang ibibigay sa OVP. Sa loob lang ng 10 minuto ay lusot na sa Senate Finance Committee ang 10.5 billion peso budget ng Office of the President para sa 2025. Bahagyang mas mababa yan
kumpara sa budget ng opisina noong 2024. Pero tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sapat na ito at hindi maapektuhan ang paghahatid ng serbisyo ng Pangulo. Babiyahe pa rin anya ang Pangulo sa ibang bansa para tanggapin ang imbitasyon ng mga foreign leader at magsagawa ng diplomatic initiative para makatulong sa paglago ng ekonomiya. Mga kapuso, kumpara nung mga nakalipas na linggo kung kailan halos sunod-sunod ang mga bagyo, asahan ang unti-unting pagganda ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, naka-monsoon break kasi tayo. Ibig sabihin, pansamantalang nawala ang epekto ng habagat kaya hindi na malawakan at tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Sabi ng Pag-asa, easterlies o mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang iiral. Magiging maalinsangan ang panahon sa halos buong bansa, pero posible pa rin ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. May mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Samar, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Sa hapon, posible na rin ang ulan sa Ilocos Provinces, Central Luzon, Cagayan Valley, Mindoro Provinces, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May heavy to intense rains dahil sa thunderstorms, lalo na sa Mindanao, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan bandang hapon o gabi. Samantala, magiging mas mahaba na po ang gabi kaysa sa araw sa mga susunod na linggo at buwan. Kasunod yan ng autumnal equinox kahapon, kung kailan naging halos pantay ang haba ng oras sa araw at gabi. Abangan din ang unti-unting pagpasok ng amihan na magdadala ng malamig na panahon. Nagsalita sina Senador Bong Revilla at DILG Secretary Benhur Abalos sa naging pagbisita nila kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City nitong Sabado. Ayon kay Revilla, personal daw ang naging pag-uusap nila ni Robredo na ilang dekada na niyang kaibigan dahil malapit din siya sa namayapang asawa nitong si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Sinabi rin ni Revilla na may kaunting usapan tungkol sa politika pero wala namang pag-uusap sa posibleng koalisyon ng kanyang partido na Lakas CMD at Liberal Party na kinaaniba ni Robredo. Sabi naman ni Abalos, pumunta siya ng Naga bilang pamamanata sa Ina Peña Francia at isinabay ang kanyang courtesy call kay Robredo. Nauna nang sinabi ni Robredo na walang kulay ng politika sa pagdiriwang ng Peña Francia. Taong 2017 pa nang simulang ipatupad ang PUV Modernization Program pero 7 beses nang naurong ang deadline para sa consolidation. At kahit tapos na ang deadline, hirap pa rin umusad ang programa. Ang mga hamon at pangambang nakadikit sa programa, sagutin natin sa GMA Integrated News Explainer ni Mariz Umali. Panahon pa ng mga Amerikano pagkatapos ng World War II. Hari na ng kalsada kung ituring ang mga jeepney. Ang itsura ng mga disenyo ng mga jeep, hindi na halos nagbago mula pa noon. Kaya nga nitong 2017, sinimulang ipatupad ng Department of Transportation ang PUV Modernization Program o PUVMP. Layo ng PUV o Public Transport Modernization Program na palitan ang mga lumang jeep na masasakyang mayroong di bababa sa Euro 4 compliant na makina para mabawasan ang polusyon. Pakay din itong mapalitan ang mga unit na hindi na raw roadworthy. Ang mga jeepney operator naman, pinapag-consolidate o pinagsasama-sama para bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon upang payagang makapamasada. Bukod sa gastusin sa pagbili ng modernong jeep, inalmahan din ng mga operator at transport groups ang pagkawala ng kanilang prangkisa oras na sila'y mag-consolidate. Pero base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ang deadline para sa consolidation na orihinal na itinakda noong June 30, 2020, 7 beses nang na-extend. Ang pinakahuling deadline, April 30 nitong taon. Ang sabi ng Department of Transportation, nasa 85% ng mga PUV ang nakapag-consolidate na sa buong bansa. Kailangan natin yan para magkaroon ng tamang fleet management, no? Tamang dispatch system, hindi yung nag-aagawan sila sa mga pasahero, and maging maayos yung operations nila, no? And mabawasan din yung traffic, no? Kasi kung hindi sila consolidated, magkakanya-kanya sila.
Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga kumokontra. Hindi din kami natitinag na makipaglaban at gusto nating ipakita sa kanila na hindi kami nawawalan ng pag-asa dahil kabuhayan at kalamnang sikmura ng aming mga pamilya ang ipinaglalaban namin dito. Nakakuha pa sila ng kakampi sa Senado ng 22 sa 23 senador ang pumirma sa Proposed Senate Resolution 1096 na humihimok sa gobyernong pansamantalang suspindihin ang implementasyon ng PUV Modernization Program na tinawag ng Public Transport Modernization Program. Malinaw na nakalagay sa Senate Resolution na pinasususpindi yung implementation ng programa ng PUBMP doon sa mga hindi pa nagko-comply ng mga driver at mga operator. Pero mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nanindigan na tuloy ang PUV Modernization Program sa kabila ng resolusyon ng Senadong ipasuspindi muna ito. I disagree with them because sinasabi nila minadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. So pakinggan natin yung majority. At ang majority, sinasabi, ituloy natin. Ang mga nakapag-consolidate naman, problema ang pagbili ng modern jeep na aabot sa mahigit 2 million pesos ang presyo bawat isa. Kaya naman ang mga tsuper ng Tandansora Jeepney Cooperative at Ayala Transport Co-op dito sa Tandansora Terminal nananatiling tradisyonal na jeep pa rin ang ipinapasada kahit 2022 pa raw sila nakapag-consolidate. Ang problema po ngayon, pagka hindi po namin pa sa ngayon kaya i-afford yung tinatawag po nila na modern jeep. Sa sobrang mahal po at sa liit po ng aming boundary, paano naman po kami makakabayad sa 2.7 million modern jeep ng ating gobyerno? Ano po ihuhulog namin doon? Yun ang talagang biggest fear ng mga driver namin ngayon dito at mga operator. Yung pagdating ng panahon na kami talagang i-stop na. Paglilinaw ng DOTR, oras daw na maisapinal na ang local public transport route planning na magtatakda ng mga ruta ay tsaka pa lang nila ire-require na palitan ng mga modernong jeep ang mga luma nila. At dahil masusing pag-aaral ang kailangan para rito, aabutin pa raw ng 3 hanggang 5 taon bago ang full implementation ng modernization program. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Pinabulaanan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang anyay ugong na papalitan niya si Senador Chis Escudero bilang Senate President. Hindi po totoo yan at wala po akong balak. Ayon kay Estrada, hindi niya alam kung saan ang galing ang ganitong impormasyon. At bagamat may narinig siyang tangkang pagpalit kay Escudero noong mga nakaraang linggo, hindi umano siya ang may pakana nito. Tiniyak din ni Estrada na suportado niya ang liderato ni Escudero. Sinubukan po namin kunan ng pahayag si Escudero, pero ang sabi niya, ayaw na raw niya itong patulan. After ni Rochelle Pangilinan, si Mikoy Morales naman ang nagpa-wow sa fans ng Pulang Araw dahil sa kanyang intense scenes. Acting like a pro, sabi ng ilang netizens, pero alam niyo bang first time lang daw ni Mikoy na gumawa ng torture scene? Makichika kay Nelson Canlas. 다리용 어때고? Sir? Sir? Sir, ano mong gagawin niyo dyan? Sir, ano niyo yan? Makapigil hininga. Sir, wag! Sir! At kakilakilabot. Ganyan ang kahindik-hindik na feels na naramdaman ng viewers sa sinapit ni Tasio sa kamay ng malupit na si Colonel Yuta Saito sa Pulang Araw. Puring-puri ng kapuso viewers ang ipinakitang dedikasyon ni Mikoy Morales sa torture scene na ito sa family drama series. First time nga raw ni Mikoy na sumabak sa ganitong eksena at sinubok daw ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Wala talaga kami alam, sir. Hindi pa rin daw makapaniwala si Mikoy na nangyari ito sa ating mga ninuno noong panahon ng gyera. May kilabot sa akin to learn about it, learn like yung seeing and hearing all these like things that happened before, tapos and bringing it back to life, gano'n. So medyo iba-iba yung dating sa akin.
Hindi man daw totoo ang pagpapasakit kay Mikoy, ramdam na ramdam daw niya ang sakit habang kinukunan ito. Malaking tulong yung prosthetics. Like, kasi nandito lang eh. Yung sa, para may finger, may dinagdag na finger yun eh. So, when they put in the nail, hindi ito pumapasok sa kuko ko yun, pero nararamdaman ko pa rin siya. Talagang, ganun mismo yung feeling. But yeah, yun, ganun. It helps that I see it, but also helps na nasa room si Alden, saka si Sir Dennis. Ngayong gabi, dapat abangan kung magiging matagumpay ang planong pagtaka sa kamay ng mga Hapones ni Natasio at Eduardo, played by Alden Richards. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Kapuso global fashion icon Heart Evangelista is back in Milan. Slay na slay ni Heart ang kanyang madam look. Para sa Milan Fashion Week, suot ang kanyang sexy black ensemble. Ready na rin ang breathtaking looks ni Heart para sa mga pupuntang shows sa Paris. Beautiful inside and out. Ganyan si Sparkle Beauty Queen Michelle D na tutok pa rin sa kanyang advocacy na maging voice and champion ng mga individuals sa spectrum. Magdodonate si Michelle sa Autism Society of the Philippines kung saan Goodwill Ambassador siya since 2018. Dumalo naman sa Stop and Salute Flag Ceremony sa Luneta si Kapuso Primetime King and reservist Ding Dong Dantes. Bahagi ito ng celebration ng National Seafarers Day kung saan nagbigay din ng maiksing mensahe si Ding Dong tungkol sa pagpupugay sa ating national flag. At yan, mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Thank you, Iya. At yan, ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 93 days na lang at Pasko na. Ako po, si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras.